Ang Nissan ay isa sa mga pinakamatatagal at saka pinakamatatag na Japanese car companies. At naging kilala sila sa buong mundo sa dami na ng mga ginawa nila sa sasakyan. Kaya lang guys, nakakalungkot ang announcement nila na sila daw ngayon ay nanganganib at may posibilidad na hindi na nila ma-survive ang year 2025. Kaya daw sila ngayon ay in emergency recovery mode dahil daw po yan sa dire-diretsong pagbagsak ng sales nila. At yan po ay nagresulta para sila magbawas ng 9,000 na mga employees, pagpabawas ng 20% ng kanilang production capacity, pagka-delay ng mga new models, at pati pag-cut sa 50% na sahod ng kanilang CEO na si Makoto Uchida. So ang tanong dyan, bakit kaya sila humantong sa ganitong sitwasyon? At paano pa kaya sila makakabawi? Na pagpasok pa lang po ng year 2000 ay nalulugi na ang Nissan. Kaya yun po naging dahilan para sila pumartner sa Renault. At pares naman pong nakinabang ang Nissan at saka Renault dyan sa partnership nila. Actually, later on, nasama pa sa kanila pati Mitsubishi. Kaya lang guys, pagdating ng 2019 ay in big trouble na naman po ang Nissan. Na humantong sa pagbabawas ng mahigit sa 12,000 employees nila globally. Then dumating pa ang pandemic na lalong nagpahirap sa sitwasyon nila. Ang pinakamalaking rason kung bakit umabot sa ganyang sitwasyon ang Nissan ay ang pagbagsak po ng sales nila sa China at saka sa USA. Maraming nagsasabing mga Pinoy, maganda naman daw ang performance ng Nissan dito sa Pilipinas kasi ang daming mga naka-NV350 at saka Nissan Navara. Well, tama naman po yun. Kaya nga lang kasi guys, ang Pilipinas ay maliit na bansa lang. Ang major na pinagkakakitaan kasi talaga ng Nissan ay China at saka USA. Sa China, 24% ang ibinagsak ng sales nila. Tapos, isinara na nila yung isang planta nila doon. Ang rason po ay nahihirapan kasi silang sumabay sa mga local car manufacturers doon na kayang mag-offer ng mga electric vehicles na loaded ng mga high-tech features na mas appealing sa mga Chinese. Sa Amerika naman, humina din sila kahit nakakaunti ang Chinese cars doon. Hindi sila makasabay sa hybrid at saka EV technologies ng ibang mga car companies. Kaya ang naging focus nila ay kung paano ba uubusin ang mga nalulumang stocks nila na 2023 models pa na mga naipon sa parking lot ng mga dealerships doon sa Amerika. Tapos ang masakit dito guys ay kahit na ibagsak nila yung presyo ay halos walang bumibili. Kasi nga ang hanap ng mga tao syempre ay yung mas high-tech ang mga features. At saka na ba't ka pa bibili ng model 2023? At although malaki ang ginagastos ng Nissan para sa advertising ay bumagsak pa rin ng 70% ang sales ng mga dealerships sa Amerika. Recently ay nirelease nila doon ang Infiniti QX80 na isang SUV at saka itong Nissan Kicks na crossover na bumibenta naman pero not enough para sila mailigtas. Ang top selling nila na EV ay yung Ariya na isa ring SUV. Kaya lang hindi rin masyadong mabenta kung i-compare sa mga leading EV katulad ng Tesla. Kasi guys, sa Amerika, ang mga EV ay mayroong tax credit na $7,500. Ang problema, itong Nissan Ariya ay hindi eligible doon kasi hindi po ito ginawa sa Amerika. Ito po ay made in Japan. Hindi tulad ng Tesla at saka ng iba pang mga available na EV sa Amerika na locally ginawa doon. So para kahit papano ay kumita itong Ariya, ang ginawa po ng Nissan ay pinaupahan nila ito ng $199 monthly. Uso po kasi sa kanila yon yung pag hindi mo afford na kumuha ng sasakyan ay pwede kang umupa sa kasa. Pero ganun pa man ay hindi yun magiging enough para sila mailigtas sa kanilang sitwasyon. Ang isa pa pong pinagmulan ng mga problema ng Nissan ay yung mga naging legal issues nila doon sa former CEO nila na si Carlos Ghosn. Ito po kasi si Carlos Ghosn ay naging CEO nila noong 2001 pa. Siya po ang unang CEO ng Nissan na hindi Hapon. Pero siya rin po ang naging dahilan para ma-revive ang Nissan sa pagkakalubog noong early 2000s. Ang problema nga lang guys, ang ginawang strategy nitong si Carlos Ghosn ay nag-cost cutting siya doon sa mga pinoproduce nilang sasakyan. So dahil marami silang naitipid dahil sa cost cutting na yan ay nakaahon ang Nissan. Kaya lang after ng ilang taon, lumabas na po yung resulta ng pagko-cost cutting nila. Kasi guys, maraming mga sasakyan na Nissan
Nissan noon na nagsimulang masira. Mga naglulukong CVT, nabubulok na mga flooring, nagbabarang catalytic converter, napupudpod na mga chain guide at iba pa. Na hindi kinatuwa syempre ng mga nakabili na umabot sa demandahan na nakasira sa reputasyon ng Nissan. Pagdating naman po ng 2018, napundi na siguro yung mga Japanese officials ng Nissan, ipinaaresto nila itong si Carlos Ghosn dahil daw sa alleged misconduct nito at sa pagmamanipulate nito ng pera ng Nissan para sa sarili niyang kapakanan. So itong si Carlos Ghosn ay hinihingan po ng Nissan na danyos na 10 billion yen or katumbas ng 95 million US dollars. Pero matinik po itong si Carlos Ghosn na itakas po siya ng 2 Green Beret. Ipinasok po siya sa isang malaking flight case at nailusot sa airport hanggang sa maisakay sa eroplano patungong Lebanon kung saan doon ay malaya si Carlos Ghosn at hindi siya pwedeng i-extradite. Kaya guys, itong mga nangyari sa Nissan na ito na kombinasyon ng financial instability, declining sales, at mga sablay na leadership na pinartneran pa ng politika sa loob ng kumpanya nila ang nagdala sa Nissan sa sitwasyon na pwede nilang ikabagsak. May mga bali-balitang baka daw bilhin ng Honda ang Nissan, pero sa pag-search ko po sa internet ay wala naman ako nakitang confirmation doon. Partners pa rin naman silang tatlo ng Renault at saka ng Mitsubishi. Pero ganyan po kasi sa automotive industry. Pagka merong isang kumpanya na pabagsak ay meron pong sumasalo dyan. Katulad na lang ng Kia, sinalo po yan ng Hyundai. Ang Daewoo, sinalo ng General Motors. Ganon din ang Volvo na binili naman ng Geely. Pasin ko lang guys, sa mundo ng automotive ngayon ay parang cellphone na din. Mayat maya ay palit na mga modelo ang mga car company. So kapag medyo naging complacent ka ay matutulad ka sa Nokia. Tingnan nyo yung Nokia. Sila yung number 1 noon, pero dahil sa naging complacent sila ay napag-iwanan tuloy yung technology na alam nila. Ang sabi po ng Nissan sa ngayon, ang plano nila ay magbawas ng mga gastusin katulad ng pagbabawas ng planta, employees, tapos magbabawas din sila ng mga variants or models ng mga sasakyan na hindi masyadong mabenta. Ang ititira na lang nila ay yung daw mga fast moving. Parang yung ginawa ng Mitsubishi noon nung panahon na nalulugi din sila. Nagbawas sila ng mga modelo na wala yung Lancer, yung Galant, pati Pajero na wala. Pinalitan nila ng mga modelo na mas mabili katulad ng Mirage at saka ng Expander. So anong malay natin, baka mamaya itong sitwasyon ng Nissan na ito ay blessing in disguise pala. Well, sana nga kasi kawawa rin naman yung mga libo-libo mga empleyado nila na sa kanila umaasa ng ikabubuhay. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwento ko tungkol sa Nissan. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay pwede nyo po yang i-comment sa comment section natin. Basta manatiliin nyo lang friendly para mas maganda yung kwentuhan natin.